Nako, 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 nako. At eto, Liamas. Sumagot. Umiiyak. Ito pa yung bardagulan, no? Ni dating Commissioner Rowena Guanzon. O, panoorin natin to, ha? Paano umiyak tong si Liamas, ha? Former Secretary Ronald Llamas is in the house. Isang batikang political analyst at apple of the eye ni former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Bakit nangyari? Kunwari pa, ba't nangyari? Dagulan ito ni Guanzon. Oo. Secretary Llamas, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning. Magandang umaga, Doris, Alvin. Long time no see. Oo nga eh. Ba't parang ganyan yung boses mo? Ba't parang naiiyak-iyak ka? Oo. Pero bago ang lahat, partner. Hindi ako nababanatan eh. Tinatawag niyo akong political analyst eh. Oo. Huwag nyo kasing tawagin political analyst eh. Sabi nga ni Rowena Guanzon na wala ng trabaho, naging biglang political analyst na eh. Wala ka naman daw PhD. O, di ba? Okay na yun. Naku, wala tayong ano Tulog ko dyan. sa Philippine Star. Political heckler. Huwag kang umiyak. Political heckler. Oo, sige. Pwede. Pero teka lang, bago ang lahat. Anong Huwag mo na akong masingil-singil Hoy, nagsasalita yung host. Ano ba yan? sa pandesal. Binigyan kita, kaso wala ka dito. Sabi ni Alvin eh, hindi daw siya nakalimutan eh. Oh. Mga regalo. Pero yung pandesal, nakalimutan. Dinalhan ka daw niya, kaya lang absent ka ata sa show mo. Absent. Punta na tayo dun sa issue, pandesal. Tandaan nyo na lang sa Noche Buena yan. Hingin mo kay Michael Fahatin. Kay Michael Fahatin ko binigay at saka sa mga taga Kay Guido, Medyo si Ma'am Doris, no? Tandaan na din, no? Batikan din to, no? Oo. Nadali yung flight ko nun eh. Kaya... Yun lang. Hindi siya umabot. Hindi pa teka muna, anong reaction mo at binabardagul ka ni Atty. Guanzon? Ang daming pinag-post, pinagtatatanong ka ng mga personal na bagay. Tuwan-tuwa ako, tawa ako ng tawa eh. No? Tuwang-tuwa, tawa ng tawa. Tignan mo nga yung demeanor mo. Ba't parang naiiyak-iyak ka dyan? Alam mo yung mga bata na kunwari tapang-tapangan, pero sa loob-loob pala takot na, yung naiiyak-iyak na. Ganun yung nakikita kong itsura mo eh. Amazing. Pero mo, for a lawyer, no? May mga racist remarks, may mga ad hominem, di ba? Kayo din naman. Nag-a-ad hominem din naman kayo. Di ba? Ano ba yan? May mga chismis, tapos merong Kayo din naman, may mga chismis din naman. red tagging, meron pang homophobic na mga statements, no? So, tawa ako ng tawa. Kaya Tawa ng tawa. Iyak ka ng iyak eh. magandang relaxation si Commissioner Guanzon. So hindi kayo At least nare-relax ka, di ba? napipikon, Secretary? Hindi, tawa ako ng tawa. Parang siya, Alam mo yung laging inuulit mo yung reaction mo, tawa ka ng tawa. Aminin mo na. May iyak ka eh. napipikon eh. Oo. No, dahil nga nag-comment ako, nung narinig ko lang, Di ba? Nag-comment daw siya. Tignan nyo to ha. yung sinabi niya na wala kayong karapatan na tirahin siya kung wala kayong Gucci at Rolex. Oops! Sabi ko. Alam mo ba yung buong konteksto? Bakit sinabi niya yun? Ha? Kasi nang mata pobre yung yung lalaki, nang mata pobre. Ano sabi? Wala ka bang pambili ng mask? Siyempre, kung kahit ako gaganunin ako, mask lang. Siyempre, yung magiging reaction ko doon, teka lang, minata pobre mo ako? Mga mata pobre din kita. Yun yung initial na reaction lang yun. Ano ba yan? So, paano naman kami ni Doris? Wala naman kaming Gucci at Rolex. Oy, meron ako niyan, kaya lang class A lang. Bumibili ng pirated. Peke. Doris, baka mali yung spelling. ang spelling ng kang Gucci niya, G-U-T-S-I. Gucci. Gucci. Divisoria naman yung Gucci mo. Hindi, pero seriously speaking, what is your point ba? Bakit mo siya binatikos? Dahil ba sa ginawa niyang akto ng pagsisisigaw at pagmumura for being a former government official? What is your point? So, ganito kasi bago ka magkomentaryo, bago ka bumatikos,
dapat alam mo yung buong nangyari muna, di ba? Hindi yung political analyst ka, political heckler ka, tapos magko-comment ka kaagad, babatikos ka agad, titira ka kaagad. Alam mo niya, napapansin ko dito, di ba Pinklawan to? Di ba Dilawan, si Madam Guanzon? Pero bakit tinitira na ngayon ng mga Pinklawan? Di ba dati, yung siya, makatira kay BBM, lalo na nung kampanya, tuwang-tuwa sila. Pero bakit parang ngayon, iba na yung trato nila kay Rowena? Kasi bumabalanse na siya. Kung nakikita niyang mali yung ginagawa ng gobyerno, at kumakampi doon naman kay Duterte o sa mga Duterte, yung sinasabi niya, galit na sila ngayon. Ba't ganun? Ha? Nagde-division na din kayo, may faction na din kayo, katulad ng mga Duterte supporters. Una, mismo yung Department of Health naglabas ng circular na dapat ay hanggat maaari, voluntary, mag-wear tayo ng mask. Voluntary naman pala. Anong problema? No? Lalo na kung sabi nga niya, makati ka niya lalamunan at umuubo siya. No? Alam mo, pag kumati lang yung lalamunan mo na kung nasamid ka, wala ka naman sakit. Bago ka uubo, hugot ka ng mask, magmamask ka. Kasi uubo ka. Kasi makati nga lang yung lalamunan eh. Sabi ng witness, meron na siyang mga hawak-hawak. Kaya siguro, hindi niya kaagad natakpan yung bunganga niya nung sobrang sensitive naman yan. Sana wag naman niya masamain kung sasabihan siya na mag-wear ng mask, no? Iba nga yung pagkakasabi, alam mo ba yung buong konteksto o hindi? Alam mo ba yung buong kwento o hindi? Ang sabi nga, na siya, na maliit siya. Kasi nga, sinabihan siya na wala ka bang pambili ng mask. Ano ba yan? Alam mo ba yung buong kwento bago ka nagdadaldal dito? Pero hindi natin alam yung kompletong konteksto dyan. Sana Anak ng tinapa naman pala, oo. Ang dami mo nang nasabi. Hindi mo pala alam yung buong konteksto. Political analyst yan, ha? Di ba kapag ka-analyst ka, kukunin mo muna lahat ng mga bagay-bagay. Kukunin mo muna lahat ng detalye bago ka bumitaw ng yung opinion, commentary o criticism. Aminado ka naman pala eh. Hindi mo naman pala alam yung buong konteksto. Hindi mo alam yung buong kwento. Pero, ang dami mo nang sinasabi. Diba? Hindi ba dapat alamin mo muna kung ano yung sitwasyon? Ngayon, paano yan? May lumutang na witness na nilapitan nga daw yung lalaki, si Guanzon. Tapos kinalabit pa. Tapos, sabi ni Guanzon, sinabihan siya na wala ka bang pambili ng mask? Siyempre, ako naman, mabubwisit. Pambili ng mask, wala. At saka, pag may sakit ka, umuwi ka na lang. Huwag ka nang magkagagala dito. Hindi yun verbatim, pero ganun na. Alam niyo, may kwento ako, no? Mga 3 weeks ago, eto sample ng matitrigger ka talaga. Personal to. Pumunta kami ng partner ko sa supermarket. Ngayon, habang nagbabayad kami sa kaha, nandun na kami sa cashier. Inalagay mo na yung binibili mong ganyan. Tapos, merong doon sa kabilang counter, may lalaking sumisigaw. Yun pala yung manager nung supermarket. Siyempre, yung initial reaction mo, na meron kang nakikitang nagsisigawan doon at nagkukumusyon na. At saka yung lalaki na nagbabayad, hindi naman na umiimik. Siyempre, yung reaction mo, ano ba yan? So, siyempre, dito, ibang English. Oh my God, what happened? Ganun ako. Maliit yung boses ko, malumanay. Na hindi ko naman tinatanong yung kung sino. Kasi nagugulat ka lang, di ba? Oh my God, anong nangyari? Ano ba yan? Di ba ganun? Oh my God, what the hell? Ano ba yung nangyari? Ba't may nagsisigawan? Ganun, di ba? So, sumagot itong kahera. Sabi niya, nagko-compare kasi ng presyo doon sa kabilang supermarket. Bakit daw mas mura? Sabi ko naman, ganun ba? Sana,
kausapin niyo ng maayos, hindi yung pinagsisisigawan niyo. Kasi pinagsisigawan talaga nung manager yung customer niya. Pinapalayas. Get out. Gumaganon siya. Get out. Get out. Don't come back here. Gumaganon siya. Tapos syempre ako naman sabi ko, sabi ng cashier, sabi niya, pinaliwanag naman niya ng ano na, dalawang beses na yatang sinabi na magkakaiba talaga yung presyo ng ano. Pero nagtatanong pa rin, bakit daw? Eh, ano ba yun? Pag 2-3 beses na ano, nakulitan ka as a manager, pagsisisigawan mo na yung ano. Tapos syempre, doon ako kinakausap ko yung cashier, no. Ano lang yung boses ko. Sabi ko sa kanya, dapat ano, kahit pa 10 beses yung anuhin yan, huwag niyong sigawan kasi nakakahiya, napapahiya naman yung tao, customer niyo yan, sabi ko. Dalawa lang kaming nag-uusap nung cashier ha. Tapos, yung manager pala, hindi ko napansin, nasa likod ko. Sinigawan ba naman ako? Sabi niya, ba't ka nagbibigay ng ano? Why you gave comments? Ganyan siya. Why you gave comments? You don't know what happened. Ha? Tapos sabi ko, what did you send? Sabi ko sa kanya, you are giving comments without knowing what happened. Gumaganyan na siya. Nagsisigawan na ako. Ako naburyok naman ha. Sinigawan ko na din. Sabi ko sa kanya, manager ka. You are the manager here. You should manage the situation. Sabi ko sa kanya. And now you're shouting at me. I'm not even speaking to you. Sabi ko sa kanya. Oh. Yun. Triggered ako eh. Bastos eh. Diba? So, sinisigawan na ako. Binabastos na ako. Anong gagawin ko? Hindi ba ako sisigaw din sa kanya? Tapos nung palabas na kami, sabi ko sa kanya, I will make a formal complaint. Sabi ko sa kanya, I will make a formal complaint in your company. Biglang namula yung manager. Pero, swerte niya. Nakalimutan ko na tumawag sa sa main office nila. At magpa-file sana talaga ako ng formal complaint. Ngayon, wala na, matagal na, hindi hinayaan ko na lang. Pero, ang gusto ko lang sabihin, na kapag ikaw ay okay ka naman, relax ka naman, nagsishopping, nagbabayad ka lang ng ganyan, palakad lang, tapos biglang may sisigaw sa'yo, tapos biglang may magmamata pobre sa'yo na hindi ka man lang makabili ng mask, mga ganyan, pag may sakit ka, umuwi ka na lang. Matitrigger ka talaga. Kahit anong-ano mo, kahit wala ka namang ginagawang masama, nasaktan ka eh. Damdamin niya yun eh. Hindi mo naman damdamin yun. Wala ka nga dun sa sitwasyon na yun. Liyamas eh. Sabi mo nga, hindi mo nga alam yung buong konteksto. Tapos ang dami-dami mong sinasabi dyan. Tapos ngayon kapag pinepersonal ka, umiiyak ka. Personal din naman na ano yun eh. Pangyayari sa kanya yun eh. Yun nga lang problema na videohan. Nasa public pa. Ang problema, hindi mo alam yung buong konteksto. Ang dami mo nang ginangaw-ngaw. Nag-criticize ka na. Political heckler ka. Political analyst ka. Masawsawan mo lang talaga yung mga dapat sawsawan. Kasi dyan ka nga nagkakaroon ng relevance. Kasi kung viral eh. Kailangan sumawsaw ka eh. 'Di ba? Sana bago ka nagdadadaldal kasi ikaw naman yung nauna talaga. Gumanti lang si Gwanson. Sana inalam mo yung buong konteksto bago ka magdadadaldal diyan. Ano ba 'yan?